Magandang morning everyone! Or magandang gabi naman para sa ilan sa inyo. Kahit sa ang sulok ka man ng mundo, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay namin ng positive vibes. Ako po si Valerie Tan, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong Pinoy ang Tibok dito sa iHeart PH. Guangzhou is a city that never runs out of things to offer. Rich culture, stunning sights, and of course, shopping galore. In the mood ka man for bargain hunt or retail therapy, 有打折吗？阿梅， this vibrant city has it all.最好卖是什么？ ang bango! 啊，这个也好。 Isa sa mga bagay na paborito kong gawin while traveling, walang iba kundi shopping. Simulan natin ang paghahanap ng best holiday deals sa OneLink International Plaza. Itong pagsha-shoppingan natin ngayon ang tinuturing na 168 dito. Find trendy and affordable items gaya ng gadgets at accessories na pwedeng souvenir o pasalubong sa inyong loved ones. Ay, ito. Pwede ito pang pasalubong, oh. Ang cute ng mga maleta, oh. Parang kailangan ko to kasi pag may mga events ako or shoot ako, pwede ko itong dalhin, oh. Papasa naman siguro ako local dito, kaya pwede pa tayong makatawad ng pinakamura nilang presyo. 有打折吗？阿梅，最低就是65。不讲价了。好好好，这个呢比较小，一样吗？一样啊，65。Since marami tindahan dito, lika-canvas muna tayo. Ang cute! Ang daming choices dito. Malulula ka talaga. Parang magkakaroon ka ng analysis paralysis. Ano ba yung pipiliin mo? Next stop, dito naman tayo sa may tuturing haven of branded items at cheaper prices, ang Wanggou Outlets. One of the top things to do here in Guangzhou is to shop. At syempre, handa tayo sa hamon na yan. Let's go! Karamihan sa mga kilala nating international brands, available dito for almost half of the original price. 30% off? At inabot na nga tayo ng gabi sa kakapamili. Pero tuloy pa rin ang nakwatsa. Kahit gabi na buhay pa rin ang shoppingan at kainan dito sa Shanxiaqiu Pedestrian Street. Ang buong kahabaan nito, car-free. Kaya naman makakalakad ka, makaka-shopping ka ng may peace of mind. At dito nga sa Guangzhou, it's always a surprise in every corner. A rich blend of history and modernity waiting to be experienced. At CCBPI, we want to make sure that we remain part and parcel of this community, wherein with our valued stakeholders, we will be able to help support the communities in which we operate in. For this year's tournament, really looking forward to a fun-filled golf tournament. At the same time, meeting old friends and making new ones. Camaraderie is everything, whether it's in sports, in work, or in everyday life. So events like this remind us on how important it is to connect and build relationships. It is important in every aspect of life, both personal and professional. It fosters connection, drives collective growth, and strengthens resilience. Because of the calamities that we faced over the last year, and with our valued partners and stakeholders, the proceeds that we will be hopefully able to raise today will go towards those ends. Isa sa pinakakinatatakutang sakit ang Big C o cancer. Pero sa modernong teknolohiya at advanced research, hindi na ito imposibleng malampasan. Yan ang battle cry ng ospital na ito sa Guangzhou, China, na nag-specialize sa pagsugpo sa sakit na cancer. At alam niyo bang dinarayo na rin pala ito ng mga Pinoy para sa kanilang minimally invasive treatments, kagaya ng cryosurgery, local chemotherapy, at ngayon, nanoknife surgery.
Ni hao, Dr. Liang. 你好，你好。 Can you tell us more about NanoKnife? 纳米刀项 Bagong 呢是 teknik 一 ang 种肿瘤治 nanoknife 疗的 para 新 sa 技术， pagtanggal ng 它是利 tumor. 用高压电 Ginagamitan ito ng 脉 high 冲 voltage 对 electrical 肿瘤细 pulses 胞的细 para 胞膜进 butasin 行 ng 一个 membranes 穿 ng 孔。 tumor cells. 它主要 Madalas 可以 itong 利用 ginagamit 在 sa mga 实 solid 体肿瘤 tumors 包括 gaya sa 肝 atay, 脏、肺 baga, 部、胰 lapay, 腺、还 bato, 有肾脏、前列 prostate, 腺等的 at iba pang 比较常 malalaking 见 solid 的大 organs. 型的实体脏器。 Yung 我 mga 们 pasyente 治 naming 疗的病人 sumailalim 都 sa 获得 nanoknife, 了比较 maganda 好 ang 的疗效 resulta 同时呢也 at mas 比较 konti 少的 ang 有并发症 komplikasyon. 产生。 Tinatawag ding irreversible electroporation ang nanoknife surgery. Sa procedure na ito, electrical pulses ang ginagamit para gumawa ng napakaraming maliliit na butas sa cell membrane para mapatay ang mga cancer cells. Kalimitan daw itong ginagamit sa mga solid tumor na mahirap maabot ng traditional treatments. What are the benefits of NanoKnife to the patients? Una sa 一方面 lahat, 呢，它对肿瘤 tinutumbok 局 niya 部 talaga 的 ang 复活 tumor 效果是 kung 比较 nasaan 明显 ito. 的。另 Pangalawa, 外一方面呢， ang 它的 risk 这 at 个 side effects 风 nito 险副作用 kumpara sa 相 ibang 对来说 ablation 与 therapy 其他的消 ay 融 mas 来说它会 kokonti. 更少一些。那么 Isa 它 pang 的优 advantage 势 niya 呢， ay 主要 dun 是 sa localized 针 tumor. 对于比较局部 Mas 的 masinsin ang 肿 pagsira 瘤 niya sa 它的损毁 tumor. 效果是比较 Bukod 强。 dun, 另外一个呢， yung mga 对 important 于某些 organs, 危险的器 mga 官旁， blood 比如说 vessels, mga 大 organ 的血管 cavities, 还有宫 at 腔的器 nerves 官，还 ay 有神经方面，它都 napoprotektahan. 有比较好的保护作用。 Gaya ng cryosurgery, isa ring ablation therapy technique ang nanoknife surgery. Mas epektibo ito sa localized treatment ng tumors at maaari pa rin suportahan ng ibang traditional o systemic cancer treatments. Sa cancer, apektado ang buong katawan. Kaya sa maraming pasyente, kailangan pa rin samahan ito ng iba pang systemic treatments. Sa komplikasyon naman, dahil napoprotektahan nito yung mga great blood vessels, gastrointestinal tract at nerves ng mas mabisa, pwede itong gamitin lalo kung hindi pwedeng i-apply ang iba pang klase ng treatments. Nananatiling third leading cause of death sa Pilipinas ang cancer. At karamihan dito, premature. Maaari sanang naiwasan kung naagapan. If you have the knowledge to prevent, you can far away from the cancer. Also, you should have the routine body checkup. If we can find the early stage of the cancer, it can be cured. No big problem. So do not for you have symptoms to see the doctor. That time almost late. If the patient have the cancer problem, please consult more doctor, different countries doctor, different hospital doctor, and you can get more information to get the proper treatment. In the beginning, the treatment is very important. Kaya naman nakakabilib ang misyon ng Fuda Cancer Hospital. Hindi lamang sa pagbibigay ng kalidad at makabagong treatments, kundi pati na rin sa kanilang paggalinga at pag-aaruga sa mga pasyente. Para ang Big C, hindi na scary. Our patients come from all over the world, not only in the East, also from the West country, such as the Philippines, such as Indonesia, Thailand, Malaysia, and also from the Russia, Arab countries, also from the Europe and America, Austria. For the cancer patient treatment, not only for the disease itself, also we must take care of the patient, let the patient feel comfortable. It's Christmas bonus season! Ito na ang perfect chance para sa matagal nyo ng pinapangarap na appliance upgrade o pangregalo sa ating loved ones. Alamin natin ang latest trends sa mga appliances na perfect panregalo ngayong Pasko. Umpisahan natin sa paboritong bonding appliance ng pamilya. So William, ano bang special sa TV ninyo? As of now, ma'am, ito po yung pinaka-premium model ng Sharp ngayon, which is the Asus XLED. Meron siyang Extreme Mini LED, which makes the color of the TV more vibrant, and Dolby Vision IQ, which nagdedepende po yung light ng TV natin. Depende po sa surroundings natin. 4K resolution. This TV also have the Deep Chroma QD, which provides a 1 billion colors. 1 billion colors. Hindi ko alam na ganun pala kadami Yes, yung
colors na pwede nating ma-appreciate. In terms of sounds, meron siyang Dolby Atmos, which makes the sounds of this TV a surround sound. Meron kang parang cinema experience sa Yes, bahay. And just in time sa dami ng handaan at bigayan ngayong holidays, maraming pagpipili ang ref with different sizes at functions to suit your needs. Ito ang aming one of the new models ng Sharp Refrigerator category, which is the bottom freezer. Capacity is an 11.4 cubic feet, and yung control panel easy access kasi nasa labas na, and touchscreen. Oh wow, touchscreen na. Yes. Inverter and no frost na rin. Next in line sa ating kitchen area, hindi mawawala ang ating unique appliance, which is the new flatbed type microwave oven. Ano ibig sabihin ng flatbed? Unlike sa mga usual na microwave oven, wala na po siyang turntable. In short, we can access lahat ng kanto ng microwave oven na to. So, no need to worry sa mga iinit natin na food na mababangga dun sa unit or hindi siya iikot. It has a 6 auto preset menu po. Nakita ko may popcorn, Yes, ayan, para sa cinema experience mo sa bahay. May potato pizza, vegetables, and pati pag init ng tsaa Yes at po. kape, pwede rin Yes dito. Mahuhulaan nyo ba kung anong appliance ito? Actually guys, it's an air purifier. Ang aesthetic, di ba? Yes, Miss Valerie, what makes this different from our other product is that ito is side-by-side na siya, nasa gilid na yung filter. It means that pwede mo na siya isandal sa wall. At saka napansin ko may nakalagay na Design Award. Yes, this air purifier, awardee siya ng IF noong 2024. So, yung design niya talaga is world-class. It is equipped with plasma cluster ion technology. Nag-release siya ng positive and negative ions to imitate the nature. It eliminates or deactivates the bacteria, viruses, and yun sa mga may allergy. Para naman maging mas convenient ang mga personal o pampamilyang gawain gaya ng paglalaba, fully automatic washing machine. So, ito yung iba't ibang mga... Programs po ng Okay. washing machine. Fully LED, aesthetic yung design. And then, hindi siya yung flat na washing machine. Naka-tilt siya na para hindi mahirapan si mommy or si daddy na magpindot. Ah, may Yun yung ganun purpose. ergonomic pa. Yes, Okay. ergonomic design. Meron din po siyang technology kung anong meron po si Sharp na air purifier. Yung purpose po ni plasma cluster ion technology sa washing machine natin is it removes bacteria and odors na hindi na hugasan ng water lang. Eto Miss Val, meron pa akong idadagdag yan. Dryer lang siya. Heat pump dryer. Pag sinabing heat pump dryer, meron siyang technology na may anti-crease siya. And also, using heat pump technology, hindi siya mag-shrink yung damit. Grabe, sobrang tingkad at vivid ng mga kulay. Ngayong Pasko, siguraduhin masusulit ang bonus sa mga gamit na tatagal at mapapakinabangan ng pamilya para happy all year round starting this holiday season. BPI Bayan is a special program of BPI Foundation that encourages volunteerism. What happens is that BPI Unibankers form groups to be able to adopt certain communities. Most scores should go to a program that addresses the problem directly. Ang hinahanap natin sa BPI Bayan are projects that have impact, not just short-term but longer-term. Welcome to this year's BPI Bayan Awards. BPI Bayan has become a cornerstone of BPI Foundation's commitment to nation building. For years, it has empowered Unibankers like you to engage meaningfully with communities, offering not just assistance, but also inspiration. For the Likha category, the grand winner is BPI Bayan Negros Occidental, Dagyao sang Kababainhan sa Tumuntong. Congratulations! Our project is named Dagyao sang Kababainhan sa Tumungtong because Dagyao is an Hiligaynon term of togetherness, a Filipino values that implies bayanihan.
It mainly focuses on environment while also helping our direct beneficiaries through our project. For Padayon category, this year's grand winner, BPI Bayan, Ilocos Norte, Cagayan Valley area, kaisa sa pagbangon ng Bayan Year 5. Congratulations! It is started in 2020. During Typhoon Ulysses po kasi, it is started from relief operation. So meron po tayong beneficiaries na 152 families. Together, we can realize our vision of making the Philippines a better place, one family, one community at a time. So, congratulations again to all the awardees. May your achievement today inspire others to create a lasting, positive impact. Kami ang BPI Bayan, kasama mo kami sa pag-unlad. Marami sa mga nadadiagnose with cancer ang nakakaranas ng depresyon at kawalan ng pag-asa. Ito ang hamon na nais tugunan ng isang ospital sa Guangzhou, China, na kilala sa kanilang personalized at innovative treatments to improve the quality of life for cancer patients. At isa sa mga pinagmamalaki ng institusyong ito, ang local chemotherapy. Isang makabagong paraan na direktang tina-target ang cancer cells para mabawasan ang side effect na karaniwang nararanasan sa tradisyonal na chemotherapy. 杨主任你好，你好，你好，我是Val，你好。 So here we are at the operation room for our interventional chemotherapy, and just now our director Yang was reviewing the imaging of the last patient who just underwent the chemotherapy. What is the local intervention chemotherapy and how is it different from the standard chemotherapy? Ang intravenous chemotherapy ay karaniwang nagdudulot ng mga negatibong reaksyon sa katawan na napakahirap para sa ilang pasyente na tiisin. Maingat na ipinapasok ang catheter sa artery na nagsusuplay ng dugo sa tumor para matumbok kung saan sa apektadong lugar dapat iturok ang chemotherapy drugs. Ang primary benefit ng local chemotherapy o tinatawag ding interventional chemotherapy ay ang kakayahan nitong tumutok sa lugar kung saan ito pinakakinakailangan. Sa ganitong paraan, targeted ang gamot doon lamang sa cancerous tissues para maiwasan ang pinsala sa malulusog na organs at makatulong na kayanin ng pasyente ang serye ng treatment. Pagkatapos ng ilang session ng traditional na chemotherapy, may pagkakataong hindi tumatalab sa ibang pasyente. Ibig sabihin, hindi na gaanong umeepekto ang tradisyonal na chemotherapy sa kanila. Kaya ang epekto ng intravenous chemotherapy ay hindi ganun kaganda. At sa tulong ng mga espesyalista, nakatanggap ang bawat pasyente ng personalized care and treatment, supported by modern technology para maging epektibo ang aplikasyon ng local chemotherapy. Kaya naman kilala na rin sila worldwide, kung saan may mga Pilipino na rin na dito pinipiling magpakonsulta at magpagamot. Hello po! Magandang umaga po. Ako po si Valerie. Morning, ma'am. Kamusta po kayo? Okay naman po, ma'am. Kamusta po pakiramdam nila ngayon? Okay naman po, mabuti-buti. Mas magaan, or ano? Oo, tsaka parang pansin ko yung maganda yung ngiti nyo. Yes. Malapit na akong uuwi, ma'am. First time lang itong buong treatment, 2 weeks. Ma'am, hindi. Nakailan? Nung una parang naka 3 weeks kami. Oo. Tapos pang 7 pa kasi ngayon. 7th cycle, parang ganon. Parang CT scan ngayon. Tapos CC-check kung gaano na yung fistula ko. Okay. At least, medyo may Christmas sa... Ma'am, yes. Oo, Christmas nandun ako sa Pilipinas. Oo, yun ang masaya. Yun ang maganda kasama ang family. Nakakatuwang isipin na kahit sa kabila ng matinding hamon na dala ng cancer, marami sa ating mga kababayan ang nabibigyan ng panibagong pag-asa with the aid of revolutionary treatments that mark significant progress in cancer care. Marami-rami na rin pasyente ang sumubok ng local chemo na to sa Fuda Cancer Hospital. Sa ayaw ng intravenous chemotherapy at sa side effects nito, pwedeng piliin ang interventional chemotherapy. Matinding pagsubok man at banta sa kalusugan ang dala ng cancer. May mga institusyong patuloy sa paghahanap ng lunas at pagsusulong ng mga paraang makatutulong sa kanilang pagpapagaling. Dahil hindi lang ito tungkol sa paglaban sa cancer, kundi pati na rin sa pagbabalik ng pag-asa at dignidad sa bawat buhay na naapektuhan nito.
Hindi basta-bastang investment ang pagkakaroon ng isang bahay. Hindi nagtatapos ang responsibilidad natin dito oras na maipatayo natin ito from the ground up. Dahil ang totoong challenge ay nasa kung paano natin pananatiliin itong maganda, maayos at syempre in tip-top condition. 19 years nagtrabaho bilang isang seaman si Mang Rolando. Sa tagal niya overseas, nagawa niyang mamuhunan at makapagpatayo ng isang bahay. Noong nagbabarko pa po ako, pinapagawa ko na ito. Kasi pagpapag-uwi ko, mayroong bahay yung pamilya ko. Pero ang sanay dream home, nagmistulang isang nightmare. Nag-iisa lang kasi sa buhay si Mang Rolando. Sa tuwing umaalis siya ng bansa, walang umaasikaso sa kanyang bahay. Minsan natulo, hindi may iwasan tulo dahil sa tagal ng taon ng 1999 pa. Minsan, sige, agad ako, tatagpian ko ng konti sa ibabaw para lang hindi tumulo. Gaya ng isang kotse, kinakailangan ng ating bahay ng regular maintenance at pag-alaga. Kung ihahalin tulad dito sa mileage at usage ng sasakyan, ang bahay ay nakararanas din ng wear and tear dahil sa katandaan. Kaya naman kinakailangan din ito ng regular and yearly maintenance para masiguro na palaging komportable at livable ang ating bahay. Ang house maintenance is importante sa isang bahay. Because it increase yung lifespan ng ating tirahan. Kapag well-maintained yung bahay, for the structural components, mas safe siya kasi nababantayan mabuti yung bahay. While a home will naturally deteriorate over time without proper maintenance, nakakadagdag din sa mabilis na pagkasira nito ang improper planning and use of poor quality materials. Pero bukod doon, ano pa nga ba ang mga dahilan kung bakit nasisira at nagde-deteriorate ang ating tahanan? One thing is yung weather natin. Pag sobrang init, nagkakaroon tayo ng humidity sa loob. Pag heavy rains o pag umuulan, nagkakaroon tayo ng leakages. Medyo masakit sa ulo yung pagkakaroon ng leakages sa bahay because naapektuhan niya yung structural components. Meron tayo doon mga bakal, nagkakaroon ng corrosion. Kapag umuulan, syempre nabubukbok niya yung mga kahoy. So yung mga doors natin and etc. nabubulok. Aside from the climate or the weather natin, yung mga movements din ng mga lands. For example, nagkaroon tayo ng earthquake, gagalaw yung flooring natin, so nagkakaroon tayo ng pop-up na tiles and etc. Safety hazard din ang pagkakaroon ng isang unmaintained home. Kapag nga pumasok yung tubig dun sa mismo structure ng bahay natin, yung mga electrical natin, like yung mga electrical outlets, possible din siyang pumutok kapag nadaanan ng tubig. Bukod sa structural damages, mahalaga rin ang home maintenance para makaiwas sa health risks. Nagkakaroon tayo ng molds kapag napapasukan ng tubig. Nagkakaroon ng moisture doon sa loob ng bahay natin. Chemical kasi ang molds eh. So, hindi siya safe for children, hindi rin siya safe for the old ones. At ang pinaka-nakakainis na risk na pwede mangyari sa ating mga bahay kapag hindi ito na-maintain ay walang iba kundi ang mga peste! Maraming klaseng pests na nakikita natin sa bahay. Una-una yung mga rodents, yung cockroaches, yung flies, at saka yung mga ants. But the most destructive ones nakikita natin is yung anay. Yung talagang problema ng mga tao. Kung saan na lang pumapasok yan, at saka they destroy your structures. At saka it pose a health risk. Susunod, alamin ang ilang tips and practices kung paano natin masisigurong well-maintained and comfortable ang ating big investment sa pagbabalik ng iHeart PH. Mahigit 30 years na ang nakakaraan nang magtrabaho bilang isang OFW si Nanay Loli. At ang bunga ng kanyang pagsusumikap ay ang bahay na ito na unti-unti niyang napagyaman sa paglipas ng mga taon. Itong bahay pinatayo namin ng 1994. Nag-abroad ako, tapos unti-unti namin pinagawa. Hindi biro naging sakripisyo ni Nanay Loli para sa kanyang pamilya at lalo na sa pagpapatayo ng kanyang dream home. Kaya naman talagang pinagkakaingatan niya at inaalagaan ng kanyang big investment by properly maintaining her family's home. Taon-taon, tinitingnan namin kung anong mga sira ng mga bahay. Una, pinatitingnan ko muna yung mga yero, yung butas, yung mga tulo, at kung kailangan palitan. Tapos yung mga gutter, at pati ng mga tubig para hindi lumaki yung aming bill. Palagi na tinitingnan yung kung may mga anay kasi makikita naman natin yung mga bakas niya. Yun ang una doon sa mga kahoy, pumupunta yung mga anay eh.
Alam ni Nanay Loli ang kahalagahan ng isang well-maintained home, lalo't malaki ang ambag nito sa quality of living and peace of mind ng kanyang pamilya. Pag makita mo malinis ang bahay, parang ang ating isip maliwalas. Maganda talaga tingnan pag ang bahay ay malinis. Prevention is better than cure, ika nga. At ang kasabihang yan ay maa-apply din natin sa pag-maintain ng ating bahay. At para makaiwas tayo sa sakit ng ulo in the long run, ugaliin natin ipa-check at alagaan ang ating bahay. So ang mga kailangan natin bigyan pansin at bantayan sa pag-maintain ng bahay, number 1, yung leak natin. Once na may makita tayong tumutulo doon, possible kasi na mas lumaki pa yung damage nun, mas malaki pa yung magiging gastos ninyo later part. Mahalagang bantayan din natin ang plumbing ng ating bahay. Tingnan ang mga sewer tank kung kailangan na itong isiphon. Another thing is i-check yung mga electrical natin. Kasi kung meron siya mga problems in the future or may makita kayo na may problema doon, possible siya ng fire breakage natin. So medyo hindi na siya safe. Bigyan pansin nyo rin ang foundations and walls. Kung may kailangang ipa-reinforce at repainting, agapan na ito kaagad para makamenos gastos. Kung may nakita kang cracks, etc., doon so solusyonan na. Yung mga paintworks, I usually suggest na gawin siya ng 1 year para at least napapahira na siya. Hindi mo na siya yung hintayin lumuma ng husto bago mo siya pahira. So yung coating niya medyo mas tipid. Pest control is also a must-do para ma-maintain na healthy hindi lang ang inyong home, kundi pati na rin ang inyong loved ones. You cannot avoid yung termites kasi pumapasok yan. Whether you like it or not, itong pinakasakit ng ulo kasi magandang pagkatayo ng bahay mo. Gusto mo, wood siya kasi para warm ang dating niya. But kinakain ng anay, so malaking damage yan. So it's very important for them to engage the services of a pest company, yung magkocontrol ng termite para ma-preserve yung mga properties nila sa loob ng bahay. At gaya nga ng nasabi ko kanina, even the most basic and simple chores gaya ng pagwawalis at pagpapalit ng bed sheets can also be a great way to preserve and maintain the sanctity of your homes. Maging yung simpleng pagbubukas nga lang ng mga bintana ay malaking bagay na rin. Just by opening our windows, nakababawas na agad ito sa indoor air pollutants at nakaiiwas sa growth of molds and allergens. At syempre, reduce electricity consumption. Regular mong linisin yung bahay mo para ma-avoid yung mga pests na pumasok. So for daily maintenance, pwede tayo mag-check ng ating mga bed sheets and etc. para ma-avoid yung mga surot. So pwede natin siyang palitan weekly or for example, i-check kung malinis na. Then we can do the vacuum, yung pagmamop, yung simple na paglalagay natin ng tubig sa sink. We'll remove bad odors ng sink natin. Hindi natatapos ang responsibility natin oras na mabuo ang ating bahay. We all have to put in the work para masigurong maganda at kaaya-aya ang tirahan. Because after all, the home becomes a home the moment we take good care of it. And just like that, isang season na naman ang lumipas. But don't worry, babalik kami next season ng mas masaya, mas informative, and syempre, punong-puno pa rin ng positive vibes. Ako po si Valerie Tan, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong Pinoy ang Timok dito sa iHeartPH. Ako po si Valerie Tan, ang inyong tagapaghatid ng mga kwentong Pinoy